King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 801. Pagkuha ng Evil God Crystal. Nakuha mo ang Crystal Core. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Naglabas si Nangang Sheng ng isang dark purple na crystal core na halos kasing laki ng isang itlog. Ayan yun. Kinuha ni Zhao Fang ang crystal core at tumango. Ang mga mata ng mga elite mula sa tatlong puwersa ay puno ng inggit habang nakatingin sila sa crystal core. Bagamat maliit ito, naglalaman ito ng true Yuan dimension at maihahambing sa crystal core ng isang human Void God Realm King. Ang pinakamahalaga, ang crystal core na ito ay mula sa mga elemento ng wind at lightning, na lubos na tugma sa 5 elemental wind lightning technique ni Zhao Fang. Sa crystal core na ito, mabilis na madadagdagan ang cultivation ni Zhao Fang. Ang tanging kahinaan ay wala rin itong elemento ng tubig, kung hindi, si Zhao Fang ay agad na lumakas. Nangang Sheng, gagawin ko ang ipinangako ko at tutulungan kitang subukang makuha ang Evil God Crystal. Sabi ni Zhao Fang. Tumango si Nangang Sheng. Nakipagdeal siya kay Zhao Fang dati, kaya naniwala siya sa salita ni Zhao Fang. Naglakad ang dalawa sa tabi ng Blood Pond at sinulyapan ang Evil God Crystal sa Silver Beam. Ang Evil God Crystal ay kumikinang ng isang kulay dugo na liwanag at nagpalabas ng masamang kapangyarihan ng tukso. Nangang Sheng, kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang bagay bago tayo magsimula. Sabi ni Zhao Fang. Ano? Tinitigan ni Nangang Sheng ang Evil God Crystal nang hindi itinatago ang apoy sa kanyang mga mata. Ang Evil God Crystal ay hindi isang substandard na God Crystal. Ito ay tunay na naglalaman ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ang pagkakaiba lang ay ang Evil God Crystal ay may masamang kamalayan na may kakayahang makaapekto sa pisikal na mundo. Nagbabala si Zhao Fang. Una, magiging napakapanganib na subukang kunin ang Evil God Crystal. Pangalawa, ang kapangyarihan ng God Crystal ay masyadong malalim, kaya maaari itong pisikal na makaapekto sa mundo. Ang masamang kamalayan nito ay hindi rin minamaliit. Malinaw na alam ni Nangang Sheng ang unang punto, at ang pangalawang punto ay nagpaisip sa kanya. Kahit na nakuha niya ang Evil God Crystal, maaaring mapilipit siya sa masamang kapangyarihan nito. Sa sandaling ito, dumating si Gu Chaoji mula sa Earth Spirit Hall. Unang nakuha ni Nangang Sheng ang Crystal Core, ngunit hindi tulad ng wala akong pagkakataon. Si Gu Chaoji ay nanunood mula sa isang sulok. Narinig niya ang sinabi ng mga ito. Malinaw na ang Evil God Crystal ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng mga normal na tao. Sa kanyang kasalukuyang estado, kahit si Zhao Fang ay ayaw nito. Nakapagdesisyon na ako. Huminga ng malalim si Nangang Sheng habang napuno ng decidabilidad ang kanyang mga mata. Hindi nagulat si Zhao Fang sa desisyong ito. Nakita niya ang lakas ng loob at ang pagnanais ng kapangyarihan sa mga mata ni Nangang Sheng. Zhao Fang, nalampasan mo na ako ng sobra. Maaasahan ko lamang ang iyong alamat. Mababago ng Evil God Crystal ang aking kapalaran. Lumakas ang hangarin sa labanan mula sa mga mata ni Nangang Sheng. Mayroon siyang komplikadong emosyon tungkol kay Zhao Fang. Pareho silang bahagi ng iisang henerasyon, ngunit isa lamang sa kanila ang nakarating sa tuktok ng Kang Ocean at naging isang walang kapantay na emperor na kahit na ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay nag-iingat. Nang marinig ang mga salitang iyon, nanginginig ang katawan ni Gu Chaoji, Kung Feiling, ang kabataang nakasuot ng lila, at ang iba pa. Ang Zhao Fang na iyon. Anong uri ng pag-iral siya? Kahit na ang isang kasing lakas ni Nangang Sheng ay nagsabi na maaari lamang niyang tuklasin ang kanyang alamat. Nayanig ang puso ng lahat. Ang lakas na ipinakita ni Nangang Sheng ay sapat na para makapasok sa pinakamataas na 100 ranggo ng Imperial Genius, at ang isang kahanga-hangang tulad niyan ay nagsabing si Zhao Fang lang ang kanyang titignan. Sa sandaling ito, ang gwapong binata sa tabi ng Blood Pond ay nababalot ng misteryo. Paano? Paano ito posible? Natarante sina Old Fei, Kung Feiling, Huang Yanho, at mga kasama mula sa 10,000 Sacred Clan. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Gu Chaoji. Pakiramdam niya ay masyadong misteryoso at nakakatakot ang Zhao Fang na ito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na hindi niya inatake si Zhao Fang noon. Maipapangako ko lang na gagawin ko ang lahat para subukang makuha ang Evil God Crystal para sa iyo.
Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Junior Marshal Brother Zhao, naniniwala ako sa iyo. Nabalitaan ko pa na ikaw ang bumuhay sa demigod Kunyon. Sabi ni Nan Gongsheng sa tono ng pagsisiyasat. Ano? Demigod Kunyon. Lumabas na siya. Sa pagkakataong ito, si Zhao Feng na ang magulat. Tumanggo si Nan Gongsheng. Ang demigod Kunyon ay muling nabuhay, at nakipagkasundo siya sa True Martial Sacred Land. Siya na ngayon ang may kontrol sa demigod Forgotten Garden. Gusto niyang subukan si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa lamang alingaw-ngaw na ang demigod Kunyon ay muling nabuhay. Walang itinanggi si Zhao Feng. Demigod. Ang mga alagad at elite ng tatlong puwersa ay hindi napigilan na huminga ng malamig. Ayon sa mga salitang iyon, muling binuhay ni Zhao Feng ang isang demigod. Gaano kagulat iyon? Demigod Kunyon. Natigilan si Old Fei. Mukhang may alam pa siyang impormasyon tungkol sa demigod Kunyon. Ang mga demigod ay lumitaw lamang sa 3 bituin at 4 na bituing puwersa noon. Noon, napakalakas ni demigod Kunyon. Ang kanyang pangalan ay kilala kahit na sa mga 4-star forces. Ang isang alamat na tulad nito ay muling binuhay ni Zhao Feng. Pagkatapos ay nakipag-usap si Zhao Feng kay Nan Gongsheng gamit ang kanyang divine sense. Nalaman ni Zhao Feng na ang demigod Kunyon ay pumasok sa demigod Forgotten Garden sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan at konektado sa natitirang demigod intent doon. Sa sitwasyong ito, kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi makapasok sa pamamagitan ng puwersa. Siyempre, nagpapahinga pa rin ang demigod Kunyon, at magtatagal siya para mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng pagkatapos niyang marinig ito. Sa ngayon, tiyak na hindi malalaman ng batang demigod na muling naglilinang si Zhao Feng, kaya magbabantay pa rin siya laban sa Left-Eyed Heavenly Emperor. Sa lawa ng dugo sa tabi ng Evil God's altar. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay biglang iwinagayway ang tungkod sa kanyang mga paa, at ang Evil God Crystal sa pilak na sinag ay naglabas ng isang masamang kulay lila at dugong kinang. Kaya mo yan. Gagamitin na sana ni Zhao Feng ang kanyang magnificent power, ngunit sumuko siya nang maalala niyang dalubhasa si Nan Gongsheng sa space. Whoosh! Ikinaway ni Nan Gongsheng ang kanyang kamay, at isang pilak na liwanag ang bumubuo ng whirlpool na sumipsip ng likido sa blood pond. Kinailangan ito mamaya sa proseso, at ibibigay ito ni Nan Gongsheng kay Zhao Feng pagkatapos. Natapos na natin ang unang hakbang. Ngumiti si Zhao Feng at tumanggo. Ang dahilan kung bakit nila inalis ang blood pond ay para maihiwalay nila ang Evil God Crystal. Kailangan din nila ang maliit na paws ang magnanakaw, na kasalukuyang priest ng Evil God, para makipag-ugnayan sa Evil God Crystal, kung hindi, ang Evil God Crystal ay maaaring magdulot ng maraming problema sa blood pond. Boom boom boom. Lubos na sinira ni Nan Gongsheng ang altar. Umihip ang usok at alikabok kung saan-saan. Ang Evil God Crystal ay lumutang sa hangin, at ang masamang kapangyarihan nito ay hamina. Sa sandaling ito, ang mga disipulo at elite ng Earth Spirit Hall, 10,000 Sacred Clan, at Purple Sun Palace ay lahat ng malapit na nanonood. Kung may pagkakataon, hindi nila inisip na makialam, ngunit sa ngayon, wala sa kanila ang nangahas na gambole ng kombinasyon ni na Zhao Feng, Nan Gongsheng, at ang munting paws ang magnanakaw. Si Zhao Feng ay lalong mahiwaga. Nadama ni Gu Chaoji at ng mga kasama na siya ay hindi maarap. Ito ang kritikal na hakbang. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Feng. Kailangan niyang gapyusan at kunin ang Evil God Crystal. Ang hakbang na ito ay ang pinakamapanganib dahil ang anumang kapangyarihan na nagtataglay ng kagalitan patungo sa Evil God Crystal ay sasabak. Ang tanging bentahe nila ay ang maliit na paws ang magnanakaw ay may kontrol sa Evil God Staff at may kakayahang makipag-usap sa Evil God Crystal. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga paa at sinabing hindi nito mapipigilan ang Evil God Crystal mula sa pag-counter-attack, maaari lamang nitong limitahan ang mga pag-atake nito. Halika. Biglang ibinuka ni Nan Gongsheng ang kanyang palad, at ang isang whirlpool ng pilak ay nagsimulang dahan-daang lumaki. Isang misteryosong kapangyarihan ang nagsimulang hilahin ang Evil God Crystal. Weng.
Ang Evil God Crystal ay biglang naglabas ng masamang liwanag na kulay purple at dugo na tumama patungo sa Nangangsheng. Meow meow. Kinawian ng maliit na pas ang magnanakaw ang tungkod, ngunit nagpapahina lamang iyon at nagpabagal ng kaunti sa pag-atake ng Evil God Crystal. Eye of Ice Soul. Ang dreamy purple na kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang nagbigay ng nagyayelong asol na liwanag, at ang kanyang buhok ay biglang naging purple. Hindi ko akalain na nagtago si Zhao Fang ng napakalakas na eye bloodline. Ang mga disipulo ng tatlong puwersa ay natigilan habang ang nagyayelong malamig na kapangyarihan ay sumasakop sa Evil God Crystal. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon ng gayong matinding lamig, ang Evil God Crystal ay madudurog, ngunit ang Eye of Ice Soul ni Zhao Fang ay nagyelo lamang sa kaluluwa. Hindi nito pinalamig ang Evil God Crystal mismo, tanging ang masamang kamalayan sa loob nito. Ang masamang kamalayan nito ay isa lamang uri ng enerhiya ng pag-iisip. Boom! Ang Evil God Crystal ay nagradiated ng purple and blood-colored haze na bumaril kay Zhao Fang, ngunit isang hindi nakikitang pisikal na puwersa ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Ang kapangyarihan mula sa Evil God Crystal ay napakalalim. Pinigilan nito ang Yuan Qi. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ni Zhao Fang ay kakaiba at mas nababanat. Ang lakas ng kontra-atake ng Evil God Crystal ay nakasalalay din sa kung gaano kababanta at kalakas ang pag-atake. Pang! Pang! Si Zhao Fang at Nangangsheng ay pinalipad pagkatapos magpigil ng isa o dalawang hininga, ngunit sa kabutihang palad, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagawang makipag-usap sa Evil God Crystal at hamina ang ganting atake. Gumagana ito. Nakita ni Zhao Fang na ang kalahating transparent na layer ng yelo ay tumakip sa ibabaw ng Evil God Crystal. Gaano man kalakas ang God Crystal, ito ay isang pisikal na bagay lamang kung ang Eye of Ice Soul ni Zhao Fang ay naghihigpit sa kaluluwa nito. Sa hitsura nito, maaaring kontrahin ng Eye of Ice Soul ang masamang kamalayan sa loob ng Evil God Crystal. Nagpakita ng kagalakan si Nangangsheng nang makita niya ang pag-asa. Huminga siya ng malalim at lumipad papunta sa Evil God Crystal, saka ginalaw ang magkabilang kamay. Isang malabong imaheng pilak ang nagsimulang lumitaw kasabay ng kaguluhan sa kalawakan. Ito ang spatial domain ni Nangangsheng. Weng. Ang malabong pilak na dimensyon ay namilipit at nakabuo ng malaking butas. Mula sa butas ay lumabas ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Eye of Ice Soul. Pinaikot ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan sa eye bloodline sa maximum, at ang yelo sa ibabaw ng Evil God Crystal ay naging mas malapot. Meow! Biglang inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw ang tungkod sa pilak na butas. Ang batong kayamanan na may kulay purple at dugo sa staff ay konektado sa Evil God Crystal, at ang likido mula sa blood pond ay nasa spatial domain din ni Nangangsheng. Sa ilalim ng malakas na puwersa ng pagsipsip, ang Evil God Crystal ay pumasok sa spatial domain ni Nangangsheng. Gumana ba? Si Nangangsheng ay lumuwa ng isang subo ng dugo habang nilalabanan niya ang ganting atake, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Gayunpaman, isang matandang boses ang tumunog sa sandaling iyon. Tumigil ka. Hindi mo maaalis ang Evil God Crystal kung hindi ay magdadala ito ng kapahamakan sa Underground City, at maging sa buong Divine Illusion Dimension. King of Gods, Kabanata 802. Ikasyam na ranggo ng 10,000 Ancient Races. Tumigil ka. Hindi mo maaalis ang Evil God Crystal kung hindi ay magdadala ito ng kapahamakan sa underground na lungsod, at maging ang buong Divine Illusion Dimension. Isang matandang boses ang umalangaw mula sa pasukan na patungo sa teritoryo ng mga ahas. Tumingin sina Zhao Fang at Nangangsheng. Nagtagumpay sila sa pagkuha ng Evil God Crystal, at ito ay nasa spatial domain na ngayon ni Nangangsheng. Sa sandaling tumunog ang mga salitang iyon, lumitaw ang isang matandang ahas. Ang snake man ay may puting buhok at kulubat na balat. Nakakuba ang likod niya, at nangangailangan ito ng maraming pagsisikap para makalakad siya. Nagpakita ang lahat ng kakaibang ekspresyon ng damapo ang kanilang tingin sa elder ng ahas. Hihihi. Matandang Snake Man King na papasok na sa libingan, sa tingin mo ba ay makakapagpasya ka kung saan pupunta ang Evil God Crystal? Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Nang marinig iyon, nag-usap ang lahat.
Mahirap isipin na ang matandang ahas na ito na hindi man lang makalakad ng maayos ay isang Void God Realm King. Maging sina Nan Gongsheng at Gu Chaoji ay hindi iyon agad naramdaman, ngunit naramdaman ito ni Zhao Fang. Ako ang dating Evil God's Priest. Sabi ng Snakeman Elder na may puting buhok sa garalgal na boses habang matalim ang tingin niya sa batang ito na may purple na buhok na nasa Small Origin Core Realm lamang. Ang aura ng kanyang kaluluwa ay umabot na sa dulo nito ngunit nakikita pa rin siya ni Zhao Fang. Naramdaman ni Gu Chaoji at ng mga elite ng tatlong puwersa na nanginginig ang kanilang mga puso. Kung ang elder na ito ng ahas na may puting buhok ay ang dating priest, kung gayon siya ay nasa Void God Realm man lang. Hindi ko ibibigay ang Evil God Crystal sa anumang dahilan. Ano ang kinalaman sa buhay o kamatayan ng Underground City sa akin? Walang emosyon si Nan Gongsheng. Nagbayad siya ng malaking halaga para tuluyang ilipat ang Evil God Crystal sa kanyang spatial dimension. Old Priest, itinaya mo ang iyong buhay para mapahinto kami. Interesado si Gu Chaoji. Ngayong nasa kamay na ni Nan Gongsheng ang Evil God Crystal, hindi na pinansin ni Gu Chaoji ang ilang bagong variable. Nagsalubong ang mga kilay ni Nan Gongsheng, ngunit gusto rin niyang malaman ang higit patungkol sa Evil God Crystal. Ang haba ng buhay ko ay umabot na sa limitasyon nito, kaya hindi mahalaga kung ako ay mamatay o hindi, ngunit may dapat akong sabihin sa iyo. Malungkot na sabi ng Old Priest na may puting buhok. Sa sandaling ito, natahimik sina Zhao Fang, Nan Gongsheng, Gu Chaoji, at mga kasama, at nakaramdam sila ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Hindi sila nakikiramay sa priest, magalang sila sa mga batas ng kamatayan. Alam ng lahat na may hangganan ang buhay. Halimbawa, ang Void God Realm Kings ay karaniwang maaaring mabuhay ng ilang libong taon. Pagkalipas ng panahong ito, ang kaluluwa at buhay ng isang tao ay malalanta at mamamatay. Kahit na ang pagnanakaw ng ibang katawan at muling paglilinang ay hindi napigilan. Isinasantabi ang Void God Realm Kings, kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords and Demigods ay maaaring mamatay sa paglipas ng panahon. Ang pinagkaiba lang ay mas mahaba ang buhay nila. Para naman kay Zhao Fang, hindi gaanong nagbago ang kanyang buhay matapos kumuha ng ibang katawan. Ang tanging bagay na maaaring makatulong ay ang mga item na katulad ng Immortal Springs Wine o pagpasok sa isang mas mataas na kaharian. Siyempre, ang mga sinaunang emperor na nagdadalubhasa sa elemento ng kamatayan, tulad ng Emperor ng Kamatayan, ay maaaring mabuhay ng ilang beses na mas mahaba kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Maaaring alam mo na may paminsan-minsang sakuna sa Underground City, tulad ng Lava o Fire of the Earth, at ang Evil God Crystal ay maaaring makaapekto at patatagin ang kapangyarihang ito. Dahan-daang sabi ng Old Priest na may puting buhok. Ang lahat ay patay tahimik dahil alam nilang ito ang mga huling salita ng isang namamatay na elder. Mabait sila sa isang taong malapit ng mamatay. Hindi ba sila natural? Biglang may napagtanto si Zhao Fang. Alam niya na ang bawat lahi ay labis na gumagalang at nag-iingat sa Evil God's Crystal, at totoo na ang Evil God's Priest ay may kakayahang kontrolin ang mga sakuna sa pamamagitan ng paggamit ng Evil God Crystal's power. Sa ibabaw lang yan. Huminga ng malalim ang Old Priest na may puting buhok, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Tanging ang mga priest at isang maliit na bilang ng mga tao ang nakakaalam na mayroon talagang isang mas malaking sakuna sa ilalim ng lupa. Mas malaking sakuna. Lahat ng mga alagad at elite ay nakaramdam ng kakaibang kapaligiran. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakaramdam ng panginginig mula sa ilalim ng Evil God's altar. Pang! Pang! Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay pumikit. Sa sandaling ito, ang mga bloodline ng Imperial Dao ni Kung Feiling at Zhao Fang ay parehong nanginginig sa takot. Anong uri ng aura ang maaaring magpang-inig sa takot sa mga bloodline ng Imperial Dao? Nararamdaman mo ba? Mapait ang mukha ng Old Priest at puno ng pag-aalala ang mga mata. Ano? Ano ang underground? Nabahala ang mga elite ng tatlong puwersa. Parang unti-unting gumising ang isang aura ng destruction. Dapat mong malaman na mayroong isang lahi na tinatawag na Destruction Dragon Race, na nireranggo sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races. Sabi ng Old Priest na may puting buhok. Destruction Dragon Race. Natigilan sina Zhao Fang, Nan Gongsheng, Gu Chaoji,
at mga kasama. Nakarank sa ika-9 sa 10,000 Ancient Races. Ang Destruction Dragon Race. Bulalas ni Old Faye nang kumalat ang takot. Ang ika-8 pwesto ay ang Golden Crow Race, at ang ika-9 ay ang Destruction Dragon Race. Lahat ng naruroon ay nagmula sa 2-star o 3-star powers, kaya marami silang alam. Hindi biro ang anumang naranggo sa nangungunang 10 ng 10,000 Ancient Races. Anong biro? Kung ito talaga ang Destruction Dragon Race, maaari nilang sirain ang buong Divine Illusion Dimension sa isang hininga lang. Malamig na tawa ang nanggaling sa isang gwapong binata na may purple na buhok. Ang tagapagsalita ay si Zhao Fang. Marami siyang alam tungkol sa mga kakayahan at lakas paglalaban ng bawat lahi mula noong nabasa niya ang 10,000 Ancient Races Rankang Book. Sa katotohanan, ang 10,000 Ancient Races ay hindi nireranggo ng purong battle power. Halimbawa, ang lahi ng Heaven's Legacy ay hindi malakas, ngunit ang kanilang karunungan ay walang kapantay. Nakuha nila ang Light Race para subukang gumawa ng time machine, at may plano pa silang buhayin ang Ancient Races. Gayunpaman, ang Destruction Dragon Race ay tiyak na may malakas na labanan kapangyarihan. Ang 8-rank Golden Crow Race ay mayroon na lamang isang uwak na natitira, at ito ang nagbigay ng liwanag at init para sa buong fan universe kasama ang napakalaking katawan nito. Ang Destruction Dragon Race ay sinasabing kalaban ng Golden Crow Race. Ayon sa alam ni Zhao Fang, ang lahi na ito ay nabuhay para sa pagkawasak, at ang kanilang huling layunin ay sirain ang mundo. Matandang ahas, ang lakas ng loob mong lokohin kami. Bumantong hininga ang lahat ng mga disipulo ng tatlong puwersa, at lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Nan Gongsheng. Masyadong nakakatakot ang maalamat na Destruction Dragon Race. Mapait na ngumiti ang old priest na may puting buhok. Ang tunay na Destruction Dragon Race ay wala na, ngunit mayroong isang Black Destruction Serpent Dragon na selyadong sa ilalim ng lupa na may mahinang bloodline ng Destruction Dragon Race. Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ng lahat ng kasalukuyang disipulo. May Black Destruction Serpent Dragon sa ilalim ng lupa na naglalaman ng malabong bloodline ng Destruction Dragon Race. Noon, itong Black Destruction Serpent Dragon ay tinatakan ng mga Diyos. Bagamat wala pa ito sa 1% ng buong lakas nito dahil sa paglipas ng panahon, ang selyo ay naging mas mahina rin. Napabuntong hininga ang old priest. Boom! Ang lupa sa ilalim ng Evil God's altar ay nagsimulang manginig at uminit. Ang dagandong ng isang dragon na tila napigilan sa hindi mabilang na mga taon ay tumunog, at ang mga apoy ng pagkasira ay naghihintay upang sirain at lumunin ang lahat. Tumalon ang puso ng lahat ng mga alagad. Ang takot at gulat ay kumalat sa buong hangin. Pang! Pang! Naramdaman ni Zhao Fang ang pagkibot ng kanyang god spiritual ay bilang babala. Isang bagay ang sigurado, ang old priest na malapit ng mamatay ay walang dahilan para magsinungaling sa kanila. Ang lahat ng mga sakuna ay nilikha ng Destruction Black Serpent Snake na nakikipagpunyagi, at ang Evil God Crystal ay maaaring patahimikin ang mga sakuna at patatagin ang selyo. Nagpakawala ng mahabang hininga ang old priest nang maupo at ikinwento sa kanila ang buong pangyayari. Kumislap ang mga mata ni na Zhao Fang at Nan Gongsheng. Hindi ko ibibigay ang Evil God Crystal. Hindi ito totoong Destruction Dragon na nakatatak doon, kaya hindi ito walang kapantay. Higit pa rito, ito ay hindi kahit na sa kanyang pick. Napakaprangka ni Nan Gongsheng. Wala siyang pakialam kung nabuhay o namatay ang Underground City. Ang gusto lang niya ay kapangyarihan. Old priest, huli ka nang dumating. Kinuha lang namin ang Evil God Crystal. Masyadong mahirap na ibalik ito. Umiling si Zhao Fang at bumantong hininga. Nakipag-usap siya sa maliit na pasang magnanakaw sa kanyang balikat. Meow meow. Ikinaway ng maliit na pasang magnanakaw ang mga paa nito at ipinakitang may mga bitek ang kulay lila at dugong kayamanan na bato sa tungkod. Ang pangunahing dahilan kung bakit nila maalis ang Evil God Crystal ay dahil sa Blood Pond at sa staff sa spatial domain ng Nan Gongsheng. Ang mga pamamaraan ni Zhao Fang at ang mga spatial technique ni Nan Gongsheng ay suporta lamang. Mas tiyak na sinabi, hindi pa talaga nakukuha ni Nan Gongsheng ang Evil God Crystal. Inilagay lang niya ito sa ibang lugar sa ngayon. Huli na para ibalik ito. Ikaw.
Ang old priest ay hindi makapagsalita ng maayos at kumilos na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na may kakayahan silang ilipat ang Evil God Crystal bago pa man siya dumating. Paumanhin, mangyaring magpahinga ng mabuti. Bahagyang nanghihinayang at nakikiramay si Zhao Fang. Wow! Nagpakawala ng hininga ang old priest nang magwakas ang kanyang buhay. Sa huling sandali, sinunog ng old priest ang kanyang kaluluwa at katawan, nagbigay ng aura na malapit sa isang emperor. Hindi maganda. Ang mga disipulo at elite ay nadama ang isang malakas na presyon na dumaan sa kanila. Maging ang ekspresyon ni Nan Gongsheng at Gu Chaoji ay nagbago. Akala nila ay papatayin sila ng old priest na ito. Tanging si Zhao Fang lamang ang nakatayo nang hindi nagpapanik. Lahat ng nasa underground city, umalis na kayo. Parating na ang kalamidad. Umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng underground world ang malungkot na boses ng old priest. Bago siya namatay, ginamit niya ang kanyang natitirang kapangyarihan upang sabihin sa mundo. Hinangaan siya ni Zhao Fang, ngunit bamulong siya. Ang pagkakaroon ng Evil God Crystal ay nagpapabagal lamang sa hindi maiiwasang pagtakas ng Black Destruction Serpent Dragon. Gaano man kalakas ang Evil God Crystal, isa lang itong Primal Crystal Stone sa huli. Ito ay hindi kahit na ang core ng Selyu. Ang tanging magagawa nito ay pabagalin ang Serpent Dragon. Boom boom. Bam. Ang patuloy na pagyanig ay nagmula sa underground world habang nagsimulang kumalat ang lava sa ilang lugar. Roar. Ang dagandong ng galit na dragon ay umalangaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Mayayanig ang mundo sa harap ng mga lahi ng pagkawasak. Ancient Lord Exiyang, lalamunan ko ang iyong palasyo at pagkatapos ang iyong domain na mundo. King of Gods, Kabanata 803. Black Destruction Serpent Dragon. Boom. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay yumanig habang ang lava at apoy ay umaagos mula sa lupa. Bagamat may mga uri ng hayop na binalaan na ng old priest bago siya mamatay, kulang na lang ang oras nila. Mayayanig ang mundo sa harap ng mga lahi ng pagkawasak. Sinaunang Diyos Exiyang, lalamunan ko ang iyong palasyo at pagkatapos ang iyong domain na mundo. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman habang umaalingaw-ngaw ang dagandong ng isang nagagalit na dragon sa buong mundo sa ilalim ng lupa. Maging ang mundong ibabaw ay nakaramdam ng bahagyang panginginig. Umalis. Hindi maganda. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malapit nang masira ang Selyu. Nataranta ang mga elite ng tatlong puwersa at nagsimulang maghanap ng ilang ruta ng pagtakas. Whoosh! Si Nan Gongsheng ang pinakamabilis. Siya ay naging isang bahid ng pilak na bumilis paitaas. Lightning Wings Flying Technique. Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang habang lumilipad siya sa hangin. Sina Nan Gongsheng at Zhao Fang ang unang nag-react, at nawala sila sa isang iglap. Junior Marshal Brother Zhao. Hindi napigilan ni Liu Tianfan at ng mga kasama na mapasigaw nang makita nilang nawala sina Nan Gongsheng at Zhao Fang. Huwag mo siyang pakialaman. Kailangan nating umatras mula sa underground world. Utos ni Old Fei habang nangunguna sa daan. Mabilis na sinubukan ng mga elite ng Earth Spirit Hall at ng Purple Sun Palace na humanap ng daan patungo sa ibabaw. Sa ilang sandali lamang, ang lava ay kumakalat kung saan-saan. Kung ito ay kapangyarihan lamang ng lava, hindi ito magiging malaking banta sa mga alagad. Ang lava ay talagang mapanganib lamang sa iba't ibang uri ng hayop na naninirahan sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang lava ay naglalaman ng Fire of the Earth, na maaaring magsunog ng normal na Origin Core Realms na maging abo. Ang Fire of the Earth ay maaaring magbanta sa Void God Realm Kings. Mukhang kailangan pa ng Black Destruction Serpent Dragon ng kaunting oras para makatakas. Bulong ni Gu Chaoji. Nagpatuloy ang nanginginig na sensasyon at kalabog. Maaaring tansyahin ng isang tao kung ano ang nangyayari sa mundo sa ilalim ng lupa batay sa panginginig ng pakiramdam at kung gaano kadalas ito nanginginig. Kayong lahat, umalis muna sa underground world. Utos ni Gu Chaoji. Mayroong ilang mga half-step kings mula sa Earth Spirit Hall na napakakaranasan. Whoosh! Si Gu Chaoji ay naging isang kidlat at hinabol sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Ang Evil God Crystal ay kakalipat lang sa spatial domain ni Nan Gongsheng, at maaaring may ilang variable pa rin, naisip ni Gu Chaoji.
Sa loob ng isang oras, ang mga alagad ng tatlong puwersa ay nagawang umatras mula sa underground world. Bumalik sa mundong ibabaw kung saan umuungol ang hangin. Whoosh! Whoosh! Lumitaw sina Nan Gongsheng at Zhao Feng sa disyerto. Zhao Feng, narito ang iyong blood pond. Ginamit ni Nan Gongsheng ang kanyang special technique at ibinalik ang blood pond kay Zhao Feng. Tumango si Zhao Feng ngunit hindi agad umalis. Junior Marshal Brother Zhao, may iniisip ka ba? Tanong ni Nan Gongsheng. Maaari niyang hulaan na si Zhao Feng ay may nakuha at nagsimulang muling magtanim. May plano ako, pero hindi ko alam kung malakas ang loob ni Senior Marshal Brother Nan o hindi. Ngumiti si Zhao Feng, at pagkatapos ay nagsimula silang makipag-usap sa kanilang mga divine senses. Gusto mong labanan ang Black Destruction Serpent Dragon. Hindi napigilan ni Nan Gongsheng na huminga ng malalim. Napakalaki ng plano ni Zhao Feng. Ang kapalaran ay kasama ng panganib. Higit pa rito, naniniwala ako na ang Senior Marshal Brother Nan ay nangangailangan ng tagapagtanggol upang tumulong sa pagkontrol at paggamit sa Evil God Crystal. Kumpiyansa na sabi ni Zhao Feng. Nan Gongsheng, ngunit tumango siya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Whoosh! Si Gu Chaoji mula sa Earth Spirit Hall ay lumitaw sa malapit at binigyan sila ng pagbati. Si Gu Chaoji mula sa Earth Spirit Hall ay lumitaw sa malapit at binigyan sila ng pagbati, ngunit sa sandaling ito, si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay bumuo lamang ng isang alyansa, nagpasya silang magsama-sama at hatiin ang mga kita mula sa Divine Illusion Dimension. Nang inig ang puso ni Gu Chaoji nang makita niyang nag-uusap ang dalawa ng napakalapit. Si Nan Gongsheng sa kanyang sarili ay napakalakas na, at wala siyang pagkakataong manalo laban sa hindi masusukat na Zhao Feng. Nang makita ang sitwasyon, kinailangan ni Gu Chaoji na umatras sandali. Zhao Feng. Junior Marshal Brother Zhao. Dumating sina Old Fei, Kung Fei Ling, at ang iba pa mula sa 10,000 Sacred Clan. Old Fei at kapwa Marshal Brothers and Sisters, sa tingin ko lahat kayo ay dapat umatras at lumayo sa Black Destruction Serpent Dragon. Babala ni Zhao Feng. Nakikita ng kanyang God Spiritual ay kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Base sa pagyanig, mukhang hindi magtatagal bago muling makikita ng Black Destruction Serpent Dragon ang araw. Zhao Feng, tapos ikaw. Nagbago ang mga ekspresyon ni Kung Fei Ling, Liu Tianfan, at kumpanya. May iba pa kaming gagawin ni Nan Gongsheng. Magkikita tayong muli kung nakatadhana tayo. Diretsyong sabi ni Zhao Feng, pagkatapos ay lumipad palayo kasama si Nan Gongsheng sa malayo. Ang Zhao Feng na iyon ay walang konsensya. Wala siyang pakialam kung mabubuhay kami o mamatay. Sarili niya lang ang inaalala niya. Hindi nasisiyahan ang mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan. Tanging ang ekspresyon ng matandang Fei lamang ang katulad ng nakagawian habang siya ay nagsalita ng buntong hininga. Baka hinihila lang natin siya pababa. Isipin mo na lang siya bilang iba pang normal na alagad ng Small Origin Core Realm. Masasabi niya na gustong umalis ni Zhao Feng at magtrabaho kasama si Nan Gongsheng nang sabay silang tumakas mula sa underground world. Nang marinig iyon, walang ibang nagreklamo. Kung si Zhao Feng ay isa lamang normal na Small Origin Core Realm, kung gayon hindi mahalaga kung manatili siya sa grupo o hindi. Kung iisipin nila ito, nakaramdam na naman sila ng balanse. Boom! Sa paglipas ng panahon, lumalakas ang nanginginig na sensasyon mula sa ilalim ng lupa. Ang grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ay umatras mula sa pinanggalingan ng pagyanig sa lalong madaling panahon. Ang mga grupo mula sa Earth Spirit Hall at ang Purple Sun Palace ay umalis din sa pagyanig. Makalipas ang halos 4 na oras. Boom! Basag! Isang napakalakas na pagsabog ang tumunog mula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay ang mga hiyawan ng hindi mabilang na mga nilalang. Nagsimulang lumitaw ang isang malaking bangin sa lupa, at ang mga bulkan ay nagbuga ng lava habang lumitaw ang isang surge ng destructive aura. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng ilang dosenang libong milya ang nakaramdam ng malakas na mapangwasak na aura na naging dahilan upang hindi sila makahinga. Woo! Boom! Ang dagandong ng isang dragon ay umalangaw-ngaw sa langit at lupa habang ang lupa ay yumanig at ang mga bulkan ay patuloy na pumuputok. Ho!
Isang serpent dragon na humigit kumulang 500 yarda ang haba ay lumipad mula sa lupa. Mayroon itong malamig, kasing laki ng mga mata, at natatakpan ito ng sinaunang itim na kaliskis. Sa pagmamasid dito, makikita ang makapal na itim na kadena na nakapulupot sa katawan nito na umaalingaw-ngaw habang lumilipad. Ang Black-Scaled Serpent Dragon ay lumikha ng isang napakalaking anino na makikita mula sa 1,000 milya ang layo. Isang nakapipinsalang aura ang nagmula sa may itim na Serpent Dragon, na nagdiin sa lahat sa loob ng 12,000 milya. Sa disyerto, naramdaman ng ilang umaatres na mga disipulo na nanlambot ang kanilang mga binti. Ang bloodline aura ng Destruction Dragon Race ay nagpang-inag sa hindi mabilang na buhay sa takot at gulat. Napakalakas. Kaya iyon ang Black Destruction Serpent Dragon. Naramdaman ng mga miyembro ng tatlong puwersa na umatras na sa malayo ang kanilang mga puso. Naramdaman nila na ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon ay nalampasan kahit na ang Void God Realm Emperors. Mamatay, langgam. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglaslas ng kuko nito, na lumikha ng isang mahinang itim na ipoipo na tumawid sa 10 milya. Arg! Ang ilang mga uri ng hayop na kakaatres lamang mula sa ilalim ng lupa ay nahaharap sa isang sakuna. Ang ipoipo ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na pumatay ng daan-daang daga, lobo, butiki, at higit pa. May mga miyembro ng underground species na namamatay bawat sandali. Karamihan sa kanila ay namatay sa lava, habang ang isang maliit na bilang ay direktang pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon. Isang grupo ng mga langgam. Lumipad ang napakalaking black-scaled na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, at daan-daang libong underground denizen ang nadurudge hanggang sa mamatay. Basag. Ang kuko ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagpayanig sa lupa, at kumikidlat sa hangin. Black Serpent Dragon, parurusahan ka ng Evil God. Ang ilang mga eksperto sa ilalim ng lupa na nahulog sa kawalan ng pag-asa ay nagsimulang mag-counter-attack. Ang isa sa kanila ay isang higanteng Void God Realm na namuno sa isang grupo ng Great Origin Core Realms at Half-Step Kings sa isang kaso laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang higanteng Void God Realm ay halos 3 palapag, at mayroon itong mahusay na depensa. Boom! Pinitik ng Black Destruction Serpent Dragon ang buntot nito at dinurog ang lahat ng mga elite sa ilalim ng lupa na naging meat paste. Basag! Ang higanteng Void God Realm ay nahati sa mga piraso, at ang kanyang depensa na halos umabot na sa antas ng isang emperor ay hindi nagawang hadlangan kahit isang suntok mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Ho! Ibinuka ng Black Destruction Serpent Dragon ang bibig nito at naglabas ng bola ng mahinang itim na apoy na naging abo ang higanti. Ang mga apoy na ito na iniluwan nito ay tila hindi ang tunay na Destruction Dragon Flame. Woo! Boom! Ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon ang katawan nito para durugan ang mas malalapit na eksperto sa ilalim ng lupa. Bam! 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 Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagkatawang tao habang sinisira nito ang underground na lungsod. Maya-maya ay naging kalmado ito matapos ilabas ang galit. May mga eksperto pa rin sa mga underground na species na tumatakbo, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay masyadong hinamak sa paghabol at pagpatay sa kanila. Ding! 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 Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang nagsimulang magpumiglas sa hangin habang sinusubukan nitong gamitin ang walang kapantay na kapangyarihan nito para lumaban sa makapal na itim na tanikala. Gayunpaman, ang mga materyales ng mga tanikala na ito ay lubhang kakaiba. Lalo itong nagpupumiglas, lalo itong naging walang magawa. Ang Yuan Silang Divine Chain na ito ay naghigpit sa halos lahat ng aking lakas. Ni hindi ko maabsorb ang Heaven Earth Yuan Chi. Walang silbi ang pakikibaka ng Black Destruction Serpent Dragon. Evil God Xiyang, ang iyong mundo ay nakalimutan na. Pupunta ako sa iyong palasyo mamaya at hahanapin ang susi. Pagkatapos kong mabawi ang aking lakas, wawasakin ko ang mundong ito. Tumunog ang galit na dagandong ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang itim na anino habang ito ay bumaril sa mga ulap. Bagamat ang mga elite ng tatlong puwersa ng tao ay umatras na sa malayo, ramdam pa rin nila ang nangyari. Marahil ay masyadong hinamak ng Black Destruction Serpent Dragon ang pagpatay sa mga mahihinang ito,
at ang pagpatay kanina ay para lamang ilabas ang galit nito. Ang pangunahing focus nito ngayon ay ang alisin ang Yuan Silang Divine Chain at maging mas malakas. Naramdaman ng mga elite ng tatlong puwersa ang Black Destruction Serpent Dragon na papalayo ng palayo, at nagpakawala sila ng mahabang hininga. Sa isang tiyak na sandali, sa loob ng isang tagong kuweba. Whoosh! Whoosh! Dalawang figure ang lumitaw. Ito ay isang gwapong kabataan na may purple na buhok at isang kabataan na may maitim na damit. Zhao Fang, talagang iniisip mong sundan ang Black Destruction Serpent Dragon. Bahagyang natakot si Nan Gongsheng. Hindi naman natin kailangang sundan ng husto. Maaari lamang nating sundan ang landas ng pagkawasak. Ang itim na Serpent Dragon na ito ay tiyak na nakakaalam ng ilang sikreto ng mga Diyos at ng Divine Illusion Dimension. Mahinahong sabi ni Zhao Fang habang kumikislap ang kanyang mga mata. King of Gods, Kabanata 804. Xuan Yuan Wen. Si Nan Gongsheng at Zhao Fang sa harap ng kuweba ng buhangin. Nagulat si Nan Gongsheng sa iniisip ni Zhao Fang, sundan ang Serpent Dragon. Pareho nilang nakita ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang Void God Realm Kings ay maaaring mapatay kaagad. Higit pa rito, iyon ay kasama ng Black Destruction Serpent Dragon na nasilb para sa 12-12 ng milenyo at napakahina sa sandaling ito. Hindi pa ito umabot sa 100 ng pinakamataas nitong lakas. Mayroong kahit isang Yuan Silang Divine Chain na nakagapos pa rin dito at nililimitahan pa ang lakas nito. Sa sandaling mabawi ng itim na Serpent Dragon ang kaunting lakas nito, maging ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay kailangang mag-ingat. Seng. Maingat na sinundan ni Zhao Fang at Nan Gongsheng ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa likuran. Hindi sila nang ahas na lumapit dito. Napanatili nila ang layo na hindi bababa sa ilang libong milya. Pangkaligtasan muna kahit anong mangyari. Sa kabutihang palad, ang aura ng destruction na nagmumula sa Black Destruction Serpent Dragon ay nagpasindek sa lahat sa loob ng 12-12 ng milya, at madali itong maramdaman. Sa daan nito, nakita ng ibang mga henyo at elite ang Black Destruction Serpent Dragon sa kanilang sariling mga mata at nanginginig sa takot. Ang mas nakakagulat ay ang dalawang tao ay sumusunod sa halos 10,000 milya sa likod ng Black Destruction Serpent Dragon. Gayunpaman, magkaiba ang plano at katotohanan. Sa simula, si Zhao Fang at Nan Gongsheng ay natakot na sila ay maging masyadong malapit, ngunit napagtanto nila na ang Black Destruction Serpent Dragon ay pabilis ng pabilis. Marahil ay medyo nanigas ang Black Destruction Serpent Dragon nang matanggal ito sa selyo, at ngayon ay tumataas ang bilis nito habang lumuluwag ito. Nagsimulang makaramdam ng pagod sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Ang Divine Illusion Dimension ay isang mataas na antas na lugar, at ang presyon ng langit at lupa ay malakas sa loob nito. Kahit na ang pagtalon sa hangin ay gumamit ng mas maraming enerhiya kaysa sa labas ng mundo. Sa kabilang banda, ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, kaya madali itong lumipad sa hangin. Makalipas ang kalahating araw, nawala sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa Black Destruction Serpent Dragon at sa mapanirang momentum nito. Huwag kang mag-alala, masusundan natin ang aura nito. Nagtiwala si Zhao Fang. Noong nakaraan, hinabol niya ang emperador ng kamatayan sa mahabang panahon, kaya tiwala siya sa kanyang mga kakayahan sa pagsubaybay. Isa sa mga espesyalidad ng God's Spiritual Eye ay ang pagsubaybay. Kahit na nawala ang mapangwasak na momentum ng Black Destruction Serpent Dragon, makakahanap pa rin si Zhao Fang ng mga bakas at mahulaan ang magaspang na direksyon kung saan nagpunta ang Black Destruction Serpent Dragon. Nagpa siya ang dalawa na maglakbay sa isang matatag na bilis. Nagkaroon pa si Nan Gongsheng ng oras upang subukang makipag-ugnayan sa Evil God Crystal sa kanyang spatial domain. Hindi niya agad na control o nagamit ang kapangyarihan ng Evil God Crystal, ngunit dahil nasa spatial domain na niya ang God Crystal, maaari niyang subukang dahan-dahan itong i-assimilate. Pagkalipas ng ilang araw, biglang naramdaman ni Zhao Fang ang kaguluhan ng isang masamang kapangyarihan na nagmula kay Nan Gongsheng. Kung hindi dahil malapit siya kay Nan Gongsheng, hindi niya ito mararamdaman. Nan Gongsheng, kung i-assimilate mo ang Evil God Crystal at gagawin itong iyong core, ang masamang kapangyarihan nito ay unang makakaapekto sa iyong spatial domain, pagkatapos ay ang iyong crystal core. Sa huli,
Maging ang iyong ugali ay mababaluktot. Babala ni Zhao Fang. Naiintindihan ko. Dahan-dahan kong pipinuhin at pagkatapos ay ilalabas ko ang masamang kapangyarihan. Kumpiyansa na sabi ni Nan Gongsheng. Sa ngayon, ang Evil God Crystal ay nasa core ng kanyang spatial domain. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay unti-unting na-assimilasyon din ang kanyang spatial domain. Tuwang-tuwa si Nan Gongsheng nang maramdaman niyang lumakas siya. Hindi siya naniniwala na ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay maaaring makaapekto sa kanya kung sino siya ay isang Void God Realm King. Kahit na nangyari ito, maaari niyang hilingin sa ilang Emperor o kahit ilang Sacred Lord na tulungan siya kapag bumalik siya sa clan. Sa ibang lugar sa Divine Illusion Dimension, mayroong isang kristal na asol na lawa sa gitna ng isang kagubatan. Ang mga elite ng ilang puwersa ay nakatayo sa paligid ng lawa. Sila ay mula sa 3-star o 4-star forces. Sa hangin sa itaas ng lawa ay nakatayo ang isang normal na lalaki na nakasuot ng t-shirt, at nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Katamtaman ang kanyang hitsura, ngunit malalim ang kanyang mga mata na para bang nakaranas ng oras at samsara. 3 Void God Realm Kings ang nakatayo sa tapat niya, na binubuo ng 2 batang prodigy at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dilaw. Xin Huang, sa tingin mo ba ay kaya mong labanan ang 3 hari at kunin ang Blue Crystal Tear ng mag-isa? Pangit ang ekspresyon ng isa sa mga kabataan. Bahagyang nasira ang kanyang damit, at gulo-gulo ang kanyang buhok. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya mas mahina kaysa kay Gu Chaoji mula sa Earth Spirit Hall. Lahat ng 3 hari ay nasugatan sa iba't ibang antas, at tiningnan nila ang lalaki sa t-shirt ng may paggalang at pag-iingat. Si Xin Huang, na naging sentro ng atensyon, ay nanatiling kalmado at dahan-daang nagsalita. Ang isang hari sa antas ng domain at 2 unang yugto ng Void God Realms ay hindi ko katugma. Xin Huang, huwag mong isipin na mabubuli mo kami. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dilaw na kasuotan ay umungal habang ibinuka niya ang kanyang mga bisig, at 2 nagniningning na dilaw na figure ng dragon na magkakaugnay na may mahusay na liksi. Weng. Kasabay nito, lumitaw ang isang mabigat na maputik dilaw na spatial domain sa paligid ng 3 hari. Ngumiti si Xin Huang. Ang isang spatial na domain sa antas na iyon ay hindi sapat. Pagharap sa 3 hari, itinaas lamang niya ang isang kamay at itinago ang isa pa sa likuran niya. Boom 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 boom. Lumitaw ang mga berdeng puno sa himpapawid at naging mga spike habang tumutusok sila sa Earth Elemental Spatial Domain ng lalaking may dilaw na damit. Wow! Ang dilaw na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang spatial domain na kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang taon ay halos masira. Ang Xin Huang na ito ay kaka-rating lamang sa mga unang yugto ng Void God Realm, ngunit maaari na niyang gamitin ang napakaraming iba't ibang uri ng spatial domain. Anong klaseng halimaw siya? Natigilan ang mga miyembro ng puwersa sa malapit. Napagtanto mo ba na si Xin Huang ay gumamit lamang ng isang kamay mula pa noong una? Kumislap ang mga mata ng isang magandang babae na may kulay bahaghari na damit. Sa katunayan, isang kamay lamang ang ginamit ni Xin Huang upang labanan ang 3 hari. Tulad ng inaasahan ng henyo na nireranggo ang ika-39 sa ranggo ng Imperial Genius. Ang tunay na lakas ni Xin Huang na iyon ay malamang na mas malaki pa sa iminumungkahi ng kanyang kasalukuyang ranggo. Hindi napigil ang mapabulalas ng isang kalahating hakbang na hari. Bam! Pang! Boom! Si Xin Huang at ang 3 hari ay agad na nagpalitan ng ilang suntok, at halos 10 kalahating hakbang na hari na malapit ay inatake siya mula sa malayo. Sa pagharap sa lahat ng ito, si Xin Huang ay nanatiling kalmado tulad ng tubig at ginagamit pa rin ang isang kamay upang harapin ang lahat ng mga ekspertong ito. Boom boom! Pang! Ang 3 hari ay biglang napaatras at pinalipad ng kakaibang 5 kulay na spatial domain. Xin Huang, panalo ka. Pinunasan ng batang hari ang dugo sa kanyang bibig. Malamang ay hindi pa nagagamit ni Xin Huang ang kanyang buong lakas. Naniwala ang lahat sa kanyang lakas. Ngumiti si Xin Huang. Kung gayon ang Blue Crystal Tear na ito ay akin. Ang Blue Crystal Tear ay hindi isang normal na kayamanan. Maaari rin itong mapataas ang estado ng pag-iral at lakas ng kaluluwa ng isang tao. Sa Blue Crystal Tear na ito,
ang maagang yugto ng paglilinang ng Void God Realm ni Xin Wuang ay magagawang pagsamasamahin. Sa sandaling ito, nangyari ang hindi inaasahan. Ho! Isang mapangwasak na aura ang lumitaw sa hangin, lumitaw ang mga madilim na ulap, at kidlat ang umuugong sa hangin. Nagsimulang yumanig ang lupa, at sumabog ang mga bulkan. Ano? Anong aura yan? Naramdaman ng mga elite na naruroon ang kanilang kaluluwa at katawan na nanginginig sa takot. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang aura ng kalamidad, at lumitaw ang isang sinaunang linya ng dugo ng dragon. Dragon Bloodline. Napakapurong destructive aura. Maging ang noo ni Xin Wuang ay kumunot. Nakatingin sa malayo ang grupo at mahinang nakita ang imahe ng isang malaking itim na dragon na Sumire sa lahat ng dinadaanan nito. Hindi maganda. Tila may nakita si Xin Wuang, at mabilis siyang nawala sa kagubatan malapit sa lawa. Ilang sandali pa, ang katawan ng isang napakalaking black-scaled dragon ay lumapit sa kagubatan. Mga langgam sa labas ng mundo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglaslas ng mga kuko nito bilang pang-aalipusta. Ho! Shua! Isang mahinang itim na buhawi ang agad na nabuo at lumawak ng 10 milya. 12 ng milya. 100 milya. Ilang daang milya. Tumakbo. Anong uri ng nakakatakot na halimaw ito? Ang itim na serpent dragon na iyon ay tila may bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang mga disipulo at elite ng iba't ibang puwersa ay nagkalat para hindi silang lahat ay mapatay ng Black Destruction Serpent Dragon sa isang suntok. Ang malalaking tipak ng walang limitasyong kagubatan ay ginawang abo. Napakaraming hayop at hayop din ang napatay. Ang isang maliit na bilang ng mga disipulo na hindi nakatakas ay napatay din. Whoosh! Dumaan ang anino ng isang napakalaking dragon, at sa hitsura nito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naghagis lamang ng isang casual na pag-atake. Hindi nito pinag-isipan ang maliliit na tuldok na ito. Makalipas ang kalahating araw, sa ibabaw ng isang punso sa kailaliman ng Divine Illusion Dimension. Boom boom boom! Ilang malalaking mound monsters na kasing laki ng mga bundok ang umaatake sa isang matikas at makisig na kabataan. Ang mga mound monster na ito ay katulad ng mga nakilala ni Zhao Feng sa Floating Crest Palace, ngunit sila ay hanggang 10 beses na mas malaki at may mga sinaunang aura. Ang bawat isa sa mga Mound Kings na ito ay may kapangyarihang labanan na malapit sa isang Pick-tier King, at ang kanilang depensa ay napakapangit. Nagsalubong ang kilay ng matikas na binata. Ang bawat Mound King ay may malakas na gravitational domain na makakaapekto sa sinumang nasa saklaw. Isinasantabi ang pakikipaglaban, ang maagang yugto ng Void God Realm Kings ay hindi na makalakad ng maayos sa harap ng Mound Kings na ito. May 4 o 5 Mound Kings ang umaatake sa matikas na kabataan ngayon. Chaotic God Technique, Mark of Heaven. Bulalas ng matikas na binata habang may iginuhit sa ere ang dalawa niyang daliri. Sa susunod na sandali, 12 ng mga malakristal na sinag ang lumitaw sa hangin at nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Shoo 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 shoo. Ang kalapit na Mound Kings ay agad na napunit. Kasabay nito, lumitaw ang isang iskarlata na ulo mula sa isang malayong punso. Ang kulay iskarlata na ulo ay may isang pares ng mga sungay, may kaliskis na balat, at mapupungay na berdeng mga mata. Napatitig ito sa matikas na kabataang nasa harapan. Ang Xuanyuan Wen na iyon ay talagang karapat-dapat na maging kahanga-hanga ng 4-star Heaven Hanging Palace. Naintindihan na niya ang isang hindi kumpletong pamamaraan ng Heaven Grade Divine. Ang iskarlata na ulo ay bumulong-bulong. Shua! Matapos patayin ang mga Mound Monsters, kinuha ni Xuanyuan Wen ang kanilang mga core at nagpatuloy sa pagsulong. Ako ay halos nasa gitna ng Divine Illusion Dimension. Ang sinaunang misteryosong palasyo. Huminga ng malalim si Xuanyuan Wen habang nakatingin sa harapan. Bilang kagilahil-alas ng isang 4-star superpower, mas marami siyang alam na impormasyon kaysa sa mga normal na puwersa. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang mahalagang sentral na bahagi ng Divine Illusion Dimension ay nakakonekta sa lugar na malapit sa Continent Zone. Sa sandaling ito, ang mapangwasak na aura ng isang dragon ay lumitaw mula sa kabilang panig ng mga ulap, at ang dami ng puwersa na nagmumula dito ay sapat na upang maging sanhi ng lahat sa loob ng 12 ng milya upang manginig.
Kahit si Xuan Yuanwen ay naramdaman na ang kanyang bloodline at lakas ay napigilan. Nakakatakot ang aura. Ano ito? Ang target nito. Tila ang sinaunang misteryosong palasyo rin.